Lord, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Purihin po natin ang Panginoon at salamat po sa kanyang biyaya na kung saan kanya po tayong inipon muli. At tayo po ngayon ay makapagtipon upang sambahin at purihin ang Panginoon sa ating pong midweek service. Amen. At sa ating pong pasimula, tumayo po tayong lahat at mag-awitan po tayo. Amen. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. Amen. As what Bible says in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Amen? Awitin po natin ito. In the first sense and now, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Sing on! Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting On arms. verse now. Leaning, Amen. leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. On the last. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Sa atin po Amen. ito awitin po natin. No, not one. Amen. There is always a friend, and His name is Jesus. Amen. In the first stanza now. Okay, ulit po. Okay? In the first stanza now, ready? Sing. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Sing on. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like Him is so high and holy. Amen. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that He is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, Amen. not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one.
valley. Amen. Amen. Wow, ang ganda po ng ating mga awitin. Patungkol ito sa ating kaibigan na kung saan hindi niya po tayo iniiwan. Amen. The first sense now, ready sing. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, and trouble is my stay. He tells me every care on it to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. All the ladies now. All my griefs and sing Yes, and all ladies. my sorrows born. And temptation is my strong and mighty tower. Amen. I have only forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Amen. Sing on. Forsake me, sing and sing me sore. Through Jesus I shall safely reach the goal. It's the lily of the valley, Amen. bright and morning star. He's the fairest of 1,000 to my soul. All the men. He will never, never leave me, nor yet forsake me here. While I live by faith into His blessed way. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. At sa ating muling awitin. Amen. Awitin po natin, what a friend we have in Jesus. It's all about Jesus. Amen. Amen. The first sense now, ready sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry. Wow, amen. Praise the Lord. Everything to God in prayer. Oh, what peace. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Second sense now. Have we choice and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Amen. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. On the last. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, sin our refuge. Take it to the Lord in prayer. To thy friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms he'll save and shame.
we need to continue to trust in Him. Amen. 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 All the people say amen. Wow, meron tayong friend na hindi tayo iniiwan. Ano? Salamat po, maraming Diyos sapagkat meron kaming nasasabing tapat. Ikaw po nagsabi, sino makakasumpong ng taong tapat? Ngunit wala mang masumpungan sa amin, meron pong tao na nanaog sa lupa. Lumakad dito at nabuhay ng tapat sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo na binago niya ang kasaysayan ng tao. Sapagkat sa katawang tao at pamumuhay bilang tao, nabigyang kaluguran ng Diyos na ipakita niya paano ang marapat sa isang tao. Ano ang dapat niyang relasyon sa Diyos? Paano niya haharapin ang lahat? At sa ganito ay nagkaroon kami ng susundan na halimbawa. Siyang magiging pamantayan na siya naming itataas saan man kami makarating sapagkat kay Kristo susukatin ang lahat ng buhay ng tao. Kaya kami po'y patuloy mong palaguin, hubugin, upang ang aming pong buhay ay maging kasayahan namin ay ang kagaya ng kasayahan ng aming Panginoon, ang bigyang kaluguran ang Ama sa langit. Salamat po sa gabing ito na kami po itinipon mo sa lugar na kami itinakda mong manambahan, lugar na ibinigay mo sa amin hindi sa madaling paraan, hindi sa loob ng isang taon, hindi sa kaunting halaga, hindi sa kaunting pagsisikap. Pinakita mo po sa amin na ikaw ang aming kasapatan at ginamit mo ang bawat isa at pinapangyari mo ang katotohanang dati panalangin lamang. Maraming salamat po sapagkat lahat kami ay tumanggap ng mabubuting bagay sa inyo. Kaya narito po kami para kapasalamatan at bagamat ibigin man naming magpahingalay sa bahay namin at ang aming mga katawan ay napapagal, ngunit kagalakan at kapahingahan naman ang aming kaluluwa ang magtipon-tipon kami sa iyong presensya. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa muli, mag-alay kami ng kaluguran po sa inyo, ang salita mo maging kalakasan namin at karunungan na ihaharap namin sa anumang sitwasyon na aming haharapin, maging mga kasama namin online. Ikaw po magpapala sa bawat isa. Salamat po sa mga nagampan ng gawain. Salamat po sa bunga ng Ebanghelyo na bumabago ng buhay at nagbibigay ng katiyakan ng pag-asa. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Sumayo po ang kalwalatian. Ingatan po mga kapatid naming nasa daan, mga kapatid naming may karamdaman, mga kapatid naming nasa pangingibang bayan, mga kapatid naming nasa gawaing hindi pa maiwan, at kailangan po sila ang kanilang paglilingkod. Ganon din naman po sa mga kapatid naming nasa pangibang bansa at pagmimisyon at pagganap ng iba't ibang gampanin. Sumayo po ang kalwalhatian. Ingatan mo po patuloy ang aming bayan, lingapin niyo po ang aming Pangulo, lahat ng mga namiminuno sa aming bayan hanggang sa Homeowners Association. Biyaan niyo po ng karunungan at ng pagliligtas. Hiling namin ang patuloy na pagdadagdag mo sa iglesia ng mga kaluluwang tapat na magmamahal sa inyo at kasama namin magpupuri hanggang sa huling tunog ng trumpeta. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Tayo po ay nagkatipon, hindi po aksidente na tayo muling narito. Sinadya nating magpunta rito sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen? Aksidente ba tayong narito or talagang ginusto nating narito tayo? Say amen? Amen. Ginusto po nating narito sa biyaya ng Diyos. So basahin po natin Joshua chapter 9, 1-27. Tawagin po natin ang ating mga tagapagbasa sa gabing ito. Amen. Amen. Tayo po ay magbabasa. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa Joshua chapter 9 verse 1-27. At salit-salitan po nating basahin at sa last verse po ay sabay-sabay po tayo. Verse 1, at nangyari nang mabalitaan ng lahat ng hari na nangasa dako roon ng Hordan, sa lupaing maburol at sa mga kapatagan at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Heteo at ng Amoreo, ng Kananeo, ng Perezeo, ng Hebeo, at ng Jebuseo. Ay nagpipisa upang labanan si Josue
at ng Israel na may pagkakaisa. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, Ay gumawa naman silang may katusuhan na may yumao na pagkukunwaring sila ay mga sugo at nagpasan ng mga lumang bayong na kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma at punit na at tinahi. at mga tagpi-tagping pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa at ng mga lumang bisa na suot nila, at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. At sila'y nagsiparoon kay Josue na kampamento sa Gilgal at nangagsabi sa kanya mga lalaki ng Israel, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon ay magpagtipan kayo sa amin. At sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hebeyo, marahil kayo'y nananahang kasama namin, at paanong kami ay makikipagtipan sa inyo? At kanilang sinabi kay Josue, kami ay iyong mga lingkod, at sinabi ni Josue sa kanila, sino kayo at mula saan kayo? At sinabi nila sa kanya, mula sa totoong malayong lupain ang iyong mga lingkod, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. At lahat ng kanila'y ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Jordan, kay Sehon at sa hari ng Hesbon at kay Og, na hari ng Basan na nasa Astaroth. At ang aming mga matanda at ang lahat ng taga-roon sa aming lupain ay nagsalita sa amin na sinasabi, magbaon kayo sa inyong kamay ng may paglalakbay at yumaon kayo na salubungin ninyo sila at inyong sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod at ngayon makipagtipan kayo sa amin. Itong aming tinapay ay kinuha naming mainit na pinakabaon namin mula sa aming mga bahay. Araw ay lumabas na patungo sa inyo, ngunit ngayon narito, tuyo at inaamag. At ang mga sisidlang balat ng alak na ito na aming pinuno ay bago at narito mga hapak. At itong aming mga bisan at aming mga pangyapak ay naluma dahil sa totoong mahabang paglalakbay. At kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. At si Josue ay nakipagpapayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila na pabayaan silang mabuhay, at ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila. At nangyari sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipanan sa kanila, na kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapit bayan at sila'y nananahang kasama nila. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at naparoon sa kanilang mga bayan sa 3 araw. At kanilang ang mga bayan ay Gabaon, Kapira, Beerot at Kiriat Jearim. At hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila ng pangalan ng Panginoon, ng Diyos Israel, at ang buong pisanan ng mga prinsipe. Ngunit sinabi ng lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ngayon nga'y hindi natin magagalaw sila. Ito at ang ating gagawin sa kanila, sila'y ating pababayaang mabuhay, baka ang pag-iinit ay sumaatin dahil sa sumpa na ating isinumpa sa kanila. At sinabi ng mga prinsipe sa kanila, pabayaan silang mabuhay, sa gayoy sila'y naging mamumutol ng kahoy at mananalok ng tubig sa buong kapisanan, gaya ng sinalita ng mga prinsipe sa kanila. At ipinatawag sila ni Josue na nagsalita siya sa kanila na sinasabi, bakit kayo nagdaya sa amin na nagsasabi, kami ay totoong ayo sa inyo, dangang nananahan kayong kasama na. Ngayon nga'y sumpain kayo,
at hindi mawawalan sa inyo kailanman ng mga alipin ng mamumutol ng kahoy at gayon din ng mananalok ng tubig sa bahay ng aking Diyos. At sila'y sumagot kay Josue na nagsasabi, sapagkat tunay na ng lingkod kung paanong iniutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moises na sa kanilang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain at inyong lilipulin ang lahat mga nananahan sa lupain sa harap ninyo. Kaya't ikinitakot naming mainam ang aming buhay dahil sa inyo at aming ginawa ang mga bagay na ito. At ngayon, narito, kami ay nasa inyong kamay. Kung ano ang inaakala mong mabuti at matuwid na gawin sa amin, ay gawin mo. At gayon ang ginawa sa kanila at iniligtas nila sila sa kamay ng mga anak ni Israel na hindi sila pinatay. Sabay-sabay po tayo. At ginawa sila ni Josue ng araw na yaon na mga mamuputol ng kahoy at mga mananalok ng tubig sa kapisanan at sa dambana ng Panginoon hanggang sa araw na ito, sa dakong kaniyang pipiliin. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
the knee. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. The presence of the King, bow the knee. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ang Bible sa Deuteronomy chapter 33. Deuteronomy chapter 33. Ang Deuteronomy chapter 33 ay kapitulo ng pagpapala sa angkan ni Israel. Bawat tribe, binabanggit po yung mga pagpapala. At makikita po natin, inisa-isa niya ang bawat lipi, no, sa Deuteronomy chapter 33. Hindi naman natin yan lalahatin, pero bawat lipi may kanya-kanyang makikita niyo po may kanya-kanya silang kaibahan. Kaya sa atin din, bawat pamilya iba-iba. May kanya-kanya silang lakas, may kanya-kanyang kahinaan. Pero lahat po may pagkakataon sa Diyos. Kaya lamang, kumporme sa magiging kultura ng kanilang tribe o kultura ng kanilang pamilya. Pero ang ating pagtutuunan ng pansin ay verse 24. Simulan natin ang 24 hanggang 25. Deuteronomy 33, 24, and 25. Sige po, basahin natin sama-sama. Ready? Begin. And of Asher, he said, let Asher be blessed with children. Let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. Sabi niyan, as thy days, so shall thy strength be. Sa Tagalog, ang iyong mga kaarawan ay magkakagayon-nawa ang iyong lakas. Kung ano ang iyong mga araw, maging ganun ang inyong lakas. At yan po ang nawa ang mangyari sa atin. Maraming Diyos, kami po'y lumalapit po sa inyo. Bawat araw namin ay nagugol na ang nakaraan. Di namin alam, bawat isa, kung nagawa namin yung dapat namin gawin sa bawat araw. Ano yung aming pagkukulang sa bawat araw? Ano yung aming nagawa na ikaw ay nalugod sa bawat araw na nagdaan? Ang araw na ito ay matatapos na. Ano ang aming nagawa sa maghapon muling ito? At nawa nakita mo kami na yung aming lakas sa araw na ito ay nagamit namin sa mga tamang bagay. Mga bagay na nagbibigay lugod po sa inyo. At makapagbibigay dahilan sa iyo
para pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Salamat sa mga araw na ibinigay mo at mga araw na darating pa kung loloobin mo. Kaya pangunahan niyo po kami. Alam po namin na sa bawat araw, meron pong akma na lakas na iyong pong bibigay sa bawat isa. Kaya patnubayan niyo po kami sa pag-aaral ninyong salita. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Okay. So, bawat araw, sabi rito, thy days, as thy days, so shall thy strength be. Ang salitang Asher, ang kanyang pangalan, the name Asher comes from a Hebrew root meaning blessedness. Kaya pwede nyo yung ipangalan sa inyong anak. Kung gusto nyo magpili ng isang pangalang maganda, ay yung pangalang Asher ay magandang pangalan. Ibig sabihin, blessedness. At dito nakita natin na pagpapala ng Panginoon sa bawat tribo, pero ang pagtutuunan natin yung kay Asher, at tutuunan natin yung as thy days, so shall thy strength be. Pero sabi diyan, and of Asher, he said, let Asher be blessed with children. Kaya sila po ang pangako ng Panginoon, ang blessing na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Asher, ay ang maging palaanakin, maging productive. Kumbaga sa church, souls added to the church. Ganun, mabunga. Let him be acceptable to his brethren. Ibig sabihin, siya ay honorable sa mata. Maganda ang patotoo ni Asher sa kanyang kapatid. Maganda ang pakikisama ni Asher. Di ba yun ang magaganda sa magkakapatid? Meron kasing mga magkakapatid na magulong kapatid. Kapatid na sabi nga natin, nagdadala ng kaguluhan sa pamilya. Pero merong mga kapatid na katanggap-tanggap siya. Maganda ang kanyang patotoo. Maganda ang kanyang ugali. Maganda ang kanyang ginagawa. Maganda siyang humarap. Maganda siyang tumanggap. Marunong din siya kung paano tumanggi. Katanggap-tanggap siya. Acceptable to his brethren. And let him dip his foot in oil. Pagka pinag-usapan mo, let him dip his foot in oil, ibig sabihin, mabunga ang kanyang mga pananim. Naroon po ang kasaganaan. Alam niyo naman po ang Israel, sila po'y kilala sa olive oil. Mga olive trees. Kaya ang sabi rito, let him dip his foot in oil. Naroon po ang kasaganaan sa kanyang family, sa kanyang angkan. Thy shoes shall be iron and brass. Talagang siya ay malayo ang mararating. Hindi susuko ang kanyang lakas at kanyang magiging buhay, magiging matatag ang kanyang mga hakbang. And then, ang sabi dito, and as thy days, so shall thy strength be. This means, his strength will always be equivalent. Pag sinabing, as thy days, so shall thy strength be, this means your strength will always be equivalent to what you need every day. Ang lakas na tataglayin mo sa bawat araw ay magiging sapat, ang lakas na tatanggapin mo ay magiging sapat sa bawat araw na haharapin mo. Alam niyo naman po, ang bawat araw ay hindi pare-pareho. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. So no matter what you go through, you're going to have strength that you need. Yun ang blessing niya kay Asher. Asher, sa bawat araw na dadating sa iyong buhay, yung kailangan mong lakas sa bawat araw, yan ang pangako ko sa iyo. Yun ang panalangin ko sa iyo bilang aking anak. Yun ang nilay hands ni Jacob ang kanyang mga anak. At ang gusto ko, ikaw na aking anak, Asher, ikaw ay mapalad, magiging marangal ka sa iyong mga kapatid. Ikaw ay sasagana at bawat araw na darating sa iyong buhay, anumang araw, anumang kulay ng araw na yan, anumang klaseng araw yan, na darating sa iyo, anuman ang laman ng bawat araw, sa iyo yung lakas, katumbas ng klase ng araw na haharapin mo.
Di ba? Iba-ibang hinaharap natin sa bawat araw. Ang sinasabi po ng Panginoon kay Asher, Asher, habang ikaw ay tumatanda, habang ikaw ay nagtatagal, palakas ka ng palakas. Sa mundo, habang ikaw ay tumatagal, habang ikaw ay tumatanda, ikaw ay pahina ng pahina. Yan ang mundo. Sa mundo, habang ikaw ay tumatanda, pahina ka ng pahina. Sa espiritual, ang Panginoon naman, sabi niya, habang ikaw ay tumatanda, palakas ka ng palakas. Okay? Kaya kumbaga sa martial arts, yung mga marunong sa inyo ng martial arts, may idea kayo ng martial arts, meron pa nga mga martial arts na ang ginagamit talaga ay puwersa, lakas. Pero iba ang Aikido. Ang Aikido, hindi ang lakas mo ang gagamitin mo. Ang gagamitin mo para manalo ay yung lakas ng iyong kalaban. So hindi kinakailangan ikaw ay sobrang lakas, kagaya ng karate, kagaya ng judo, o kung ano-ano pa na mga taekwondo. No? Pero itong Aikido, iba. Dahil lakas ng kalaban ang gagamitin mo para siya matalo. So habang tumatanda ka, pahusay ka ng pahusay. Kumbaga sa martial arts. Kaya ito po ang sinasabi ng Bible na kung ano ang iyong araw, siya rin ang iyong magiging lakas. Ang 33 taong kabanata ng Deuteronomio, kung saan matatagpuan ang kahangahangang pangako na ito, ay naglalarawan ng paalam ni Moises sa mga tao ng Israel bago pa siya mamatay. Sa nasabing paalam, ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang isang salita ng paalaala at pampatibay loob sa 12 tribo ng Israel. So, inisa-isa niya ni Moises ang bawat tribe, at pinalakas niya ang loob sapagkat meron silang kanya-kanyang pagpapala. At dahil sa kahalagahan ng aklat na ito, ng Biblia, sa lahat ng tao, sa lahat ng henerasyon, kabilang po kayo dito na tayo may kanya-kanyang kalakasan. Nauna po na ilimang bagay po ang aking ibig pansinin sa mga salitang ito nang sabihin niyang thy days, as thy days, so shall thy strength be. Kung paano ang iyong araw, ganun din ang iyong magiging lakas. So una, your days are given, so is your strength. Ang bawat araw sa iyong buhay ay bigay ng Diyos. Ganun din naman, ang tataglayin mong lakas para gugulin sa bawat araw na yan ay galing din sa Diyos. So hindi kanya bibigyan ng karagdagang araw o hindi kanya bibigyan ng simula para mabuhay na hindi katumbas ang lakas na taglay mo sa araw na yon. Kaya kung ang Panginoon ay bibigyan ka lamang ng 5 araw para mabuhay, ang tataglayin mong lakas ay katumbas lamang ng pang-5 araw. Dahil hindi mo nakakailangan ng extra na lakas dahil pang-6 na araw, wala ka na sa plano ng Diyos. Kaya wag kayong mag-aalala, wag kayong mag-aalinlangan na may mga araw na hindi nyo kaya ang inyong papasanin. Wag kayong mag-aalala, wag kayong magkakaroon ng maling akala, wag tayong magkaroon ng maling akala na may mga araw na hindi natin kakayanin ang ating haharapin. Ang sinasabi ng Bible, pag binigyan kita ng mga araw sa iyong buhay, kasama ng bawat araw na yan, bibigyan din kita ng lakas, sapat sa araw na yan. Kaya kung ang araw na ito ay bigay ng Diyos, binigyan na tayo ng isa pang araw para mabuhay, bibigyan kanya ng lakas para ang araw na ito ay maipabuhay mo ng tama. Maging tama lamang ang ating pag-iisip. Alam niyo po, maraming na-stress. Pagka tayo na-stress, dahil usong-uso po ngayon, pagka na-stress ay pupunta sila sa mga doktor na i-check bakit ikaw ay na-stress. Ngayon, pagka kayo po'y mananampalataya na, bagaman di ko sinasabing yun ay mali, dahil yun ay nakakatulong. Pero sabihin, ang mga Kristiyano, binigyan ng Diyos ng panangga.
para kayo magtagumpay at hindi tayo sirain at maging biktima ng tinatawag na stress. Lalo na kung ang stress ay nanggagaling sa masasamang gawa ng dyablo, ng tao o ng mundo o kaya ng mga kahirapan sa buhay. Hindi natin kayang magdagdag ng araw sa ating buhay. Tama po? Amen? Hindi rin natin kayang magdagdag ng lakas sa ating buhay. Dahil ang araw at ang lakas ay bigay ng Diyos. Katunayan, hindi natin hiningi yung mga araw ng ating buhay. Hindi rin naman natin hiningi yung ating lakas na ginamit para tayo mabuhay. Binigyan na tayo ng Diyos ng araw, the day 1 na ikaw ay panganak, bigay ng Diyos yung araw na yon. Day 1 na ikaw ay panganak, nalampasan mo yung araw na yon. Bakit? Meron kang sapat na lakas na ibinigay ang Diyos. Kung hindi na plano ng Diyos na dagdagan ka ng panibagong araw, mawawalan ka na ng sapat na lakas para sa susunod na araw dahil hindi nakakailanganin ng lakas. Dahil wala ka ng araw na susunod pa. Pero kapag kaninanais ng Diyos na ikaw ay dagdagan pa ng mga araw, pumanatag po tayo at angkinin natin na meron tayong sapat na lakas na ibinigay ang Diyos para sa bawat araw. Amen? So, hindi tayo dapat ma-stress. Kinakailangan lang isipin natin ano yung ating tamang gawin. Kasi yung ibang mga tao hindi na makapag-isip dahil na-stress, dahil nagwo-worry, o dahil nagagalit, o dahil nalulungkot, o dahil nag-aalala, o dahil natatakot, o dahil nag-aalinlangan, o kaya pinanghihinaan na ng loob at gusto na umayaw sa mga ginagawa niyang tama. Ano? Instead na maisip niya yung tama na ang Diyos nagbigay sa akin ng sapat na lakas, pinanghihinaan na ng loob. Kahit kaya niya, hindi na makabangon doon sa kanyang pinagkabagsakan. Ang isa may mga anak tayo na kapag ka nadapa, hindi bumabangon. Inaantay yung magulang, nakatingin sa magulang, iyak ng iyak. Sabi ng magulang, bumangon ka na. Ayaw bumangon, kahit kayang bumangon. Ganon, ano? May mga ganong bata. So lalapitan ng magulang, ibabangon, tsaka tuturuan, anak, pagka nadapa ka, babangon ka. Huwag mo nga antayin ikaw yung nananatiling nakadapa dyan at nakaluhod ka at ang sugat mo iniinda mo, bumangon ka. Dahil binigyan ka ng Diyos ng sapat na lakas. Kaya ano man ang tungkulin natin, mga kapatid, bawat araw sa magkakaibang tao, magkakaiba tayo ng trabaho sa buhay, magkakaiba tayo ng pressure sa buhay, magkakaiba tayo ng responsibilities sa buhay, magkakaiba tayo ng trials and challenges na harapin sa buhay. You will face different kinds of storms in life. Floods, and rain in your life. So your days are given, so is your strength. So what are we going to do with what we receive? Kung binigyan ka niya ng araw na ito, at bibigyan ka pa ng panibagong araw, at bibigyan ka niya ng lakas ngayon, at bibigyan ka pa ng lakas para bukas, dahil may panibagong araw ka pa, o bibigyan ka pa ng isang buwan na araw, at sa isang buwan na yan, bawat araw merong sapat na lakas. Anumang araw meron. Ano man ang nakapaloob sa araw na yan, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon, you will not only survive, you have the potential to thrive. Hindi lamang ikaw ay makakapagtagumpay, kundi ikaw ay sasagana. So number 1, na dapat nating panghawakan, my days are given, so is my strength. So anong gagawin natin? 1 Peter chapter 4 and verse 10. Ito pong sabi ng Bible sa 1 Peter 4:10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. So, talking about spiritual gifts. No? Pero hindi lamang ito, of course, ang totoo, hindi lamang tayo tumanggap ng spiritual gifts, but although ang pinag-uusapan dito is spiritual gift, but the same time, the same principle, tumanggap tayo ng araw o ng buhay, at tumanggap din tayo ng lakas. So, anong gagawin natin sa ating tinanggap? Sabi dito na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So anong gamit po ng aking mga araw? Anong gamit ng aking lakas? Ang sabi ng Bible, huwag mo yung ibaon sa lupa. Gamitin mo, ipaglingkod mo.
Kaya galit ang Panginoon dun sa tumanggap ng talento tapos ibinaon sa lupa. Sabi niya, you wicked and slothful servant. Masama at makupad na alipin. Hindi ng Diyos gusto, no? Na hindi niya ipinaglingkod yung kanyang tinanggap. So ang gagawin natin, yamang ito'y bigay na buhay o bigay na araw, bigay na buhay sa araw na ito, at binigyan tayo ng lakas sa araw na ito, ang marapat gawin ng bawat isa, humanap ng ipaglilingkod. Kung kayo nagtatrabaho, yung inyong trabaho, ituring nyo at gawin ninyo na inyong bahagi ng paglilingkod. Kaya siyempre, pagka hindi ito basta lang trabaho, ito ay paglilingkod, talagang pinagbubuti mo dahil iba yung spirit ng naglilingkod eh. Yung spirit ng pinaglilingkuran mo ang iyong kapwa o ang Panginoon, pinaglilingkuran mo ang Panginoon o pinaglilingkuran mo sino man, magulang, kapatid, kapitbahay, or boss. Ha? Kapag ka pinaglilingkuran natin sila, gusto natin silang malugod sa ating pagganap. Kaya nga ho, laging tinatawag ang mga leader ng ating bayan, hindi sila mga boss, sila po ay mga lingkod ng bayan. Ngayon, kung ipamumuhay nila yon, lingkod ng bayan, abay makikita natin yung epekto sa bayan, maraming bunga ng paglilingkod. Kaya yung mga mahusay na tumayo bilang lingkod ng bayan, kita natin yung nagawa nila para sa bayan. Ang nakinabang sino? Ang bayan, taong bayan. Pero kung hindi maglilingkod sa bayan, sino ang makikinabang? Siya. Makikita mo yung pakinabang sa kanya. Bakit? Hindi niya ipinaglingkod sa bayan, ipinaglingkod sa sarili. Kaya dito maliwanag na as your days, so is thy strength. Kung paano ang iyong mga araw, ganun din ang iyong mga lakas. Kung paano ang araw mo ay bigay ng Diyos, ang lakas mo bigay din ng Diyos. So anong layunin? Bakit ka ng Diyos binigyan? Sabi ng Bible, kung kayo tumanggap, ipaglingkod ninyo kagaya ng mabuting katiwala. Ayun, katiwala. Stewardship. Ha? Pag sinabi natin stewardship, managers. We are managing the property of another. Yun ang mga manager. We manage the property of another. Kaya yung buhay na yan, yung araw ninyo, hindi inyo yan. Hindi akin yan. Hindi atin yan. Sa Diyos yan. Pinagkatiwala sa atin. I-manage natin ang ayos. Ipaglingkod daw natin, sabi ng Bible. Okay? So maliwanag po ang layunin ng ating bawat araw at ng ating bawat lakas, ipaglingkod. Yun ang gagawin natin. Pangalawa. So your days are given, so is your strength. Number 2, your days have a purpose, so is your strength. May layunin ang buhay. Kung paano ang Diyos merong purpose sa araw na ibinigay niya, so hindi kanya basta dinadagdagan ng birthday, yung taon-taon, 365 days, lumipas na naman, dumating na naman yung parang pinakasimula nung araw ng ikaw ipinanganak, yung tinatawag nating birthday. Ang tawag ng iba ay natal day. Natal day. So, yun yung araw na ikaw ay pinanganak. Magsisimula ka na naman bumilang. Day 1, nung ako'y panganak, inaalala, kinagagalakan natin, nakikigalak ang ating mga pamilya, na alalahanin na ikaw ay dumating sa kanilang pamilya. Kaya tayo na nagpapasalamat na, kaya pinagdiriwang natin yung mga kaarawan, pinagpapasalamat natin sa Diyos, bagamat ang paniwala ng iba, walang birthday na pinagdiwang sa Bible. Wala kayong makikita na nag-celebrate ng birthday. Dalawa lang ang nag-celebrate ng birthday sa Bible. Ang isang nag-celebrate ng birthday sa Bible, si Herodes. At pinugutan niya ng ulo si John the Baptist sa birthday niya. Kalimutan ko pa yung isa. Pero dalawa lang ang nagdiwang, pareho pang hindi maganda. Ngayon, masama bang mag-celebrate ng birthday? Sabi ng Bible, in everything give thanks. Kaya nagpapasalamat tayo na tayo ay may mga magulang na isinilang, may kapatid, may asawa, na naging blessing at hindi sila magiging blessing sa atin kung hindi sila ipinanganak.
Kaya pinapasalamat natin yung araw na sila ay dumating sa ating buhay sa mundong ito. So your days have a purpose, so is your strength. Now 2 Corinthians 5:15. Now merong araw, hindi lamang ito yung araw na tayo ipanganak, kundi yung araw na tayo naligtas. Amen. So another beginning yon, yung tinatawag nating second birth. Another birthday. Yung marami sa atin, hindi na natin matandaan kailan tayo na-save. Or kung ilan sa atin, ako, hindi ko na matandaan eksakto anong date. Alam ko ang year. Na-save ako, alam ko ang month, December 1980, na ako'y ma-save. Baptize ako ay January 1981. May kantata yun may kantata. Tapos doon ako na-save. Then, January, doon ako na-baptize after 2 weeks. Hindi ko na matandaan ano yung araw. Pero hindi ibig sabihin, pag hindi nyo matandaan, hindi kayo save. Save pa rin kayo kung hindi nyo man matandaan yan. Kasi hindi na natin mababago na kayo ipinanganak. Amen? So kung hindi nyo natatandaan yung inyong kailan kayo naligtas, huwag nyo pag-aalilanganan kung kayo ligtas. Ligtas pa rin kayo. Mahalaga, natatandaan nyo, maliwanag sa inyo, talagang maliwanag sa akin. May karanasan akong tinanggap ko talaga si Kristo ang tagapagligtas. Talagang maliwanag sa akin na ako'y makasalanan, na nangangailangan ng tagapagligtas at nung araw na yon, tumawag ako kay Kristo para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Pinagtiwalaan ko si Kristo bilang aking tagapagligtas. Maliwanag sa akin yon. Ayun, pagka maliwanag sa inyo yon, totoo sa inyong puso yon, talagang meron kayong pagsisising kalooban, talagang naligtas kayo kahit hindi nyo na maalala yung date. Ganun, kahit na minsan pakarnal-karnal tayo, hindi nawawala yung salvation. Save pa rin. Salamat sa biyaya ng Diyos. Amen. So anong sabi sa 2 Corinthians 5:15? And that He died for all, that those who live should not henceforth live unto themselves, but unto Him who died for them and rose again. Maliwanag po yan, mga kapatid. At si Kristo ay namatay para sa lahat. Upang ang mga nangabubuhay ay hindi na mula ngayon mabuhay pa para sa kanya-kanyang sarili, kundi para na sa Kanya na namatay para sa atin at muling nabuhay. Kaya yung araw na yon na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, mula nung araw na yon na ibinigay ng Diyos sa iyo at binigyan Kanya ng kakayanan na makapanampalataya, binigyan Kanya ng kakayanan na makaunawa, binigyan Niya ka ng kakayanan na makalapit kay Kristo nung araw na yon. Mula noon na ikaw ay maligtas, hindi na ang layunin ay mabuhay ka pa mula sa iyong sarili. Natuldukan na, mga kapatid. Tinuldukan na ng Diyos. This is a new beginning for you. This is the beginning of your life in Christ. Yan ang simula. Hindi yung ikaw ay nabaptize. Yung simula nun ay yung ikaw ay araw na ikaw ay naligtas. Yan ang simula ng buhay mo. Na ikaw mula sa araw na yan, mabubuhay ka na, kalimutan mo na yung mabuhay para sa iyong sarili. Huwag mo nang bigyan ng dahilan na sundin pa yung gusto mo, sapagkat mula sa araw na ito, na ako'y tinanggap mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay mula sa araw na ito, hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo, hindi na hahanapin mo yung gusto mo sa buhay mo, hindi na mangyayari ay yung mahalaga para sa iyo at yung magiging masaya ka sa iyong sarili. Ang mahalaga na ay yung ang Panginoon na ang magbibigay kaluguran sa iyo. Bibigyan mo na ng kaluguran ang Diyos. Mabubuhay ka na para sa Kanya. Maliwanag po, di ba? So every day and every ounce of strength you should purposely use for Him and for His glory. Bawat araw na ng aking buhay mula ngayon
At bawat lakas na aking taglay, ang layunin nito ay ipamuhay ko na para sa kaluguran ng Diyos na nagmahal sa akin at nagligtas sa akin. Yun ang layunin ng aking buhay. Pastor, hindi ba yan para sa mga pastor lang? Hindi. Hindi po. Sabi rito and those who live should not henceforth live unto them. Hindi naman pinag-uusapan pastor lang. Lahat ng mga Kristiyano na nabubuhay pa. Ngayon, kung ayaw na nating mabuhay dito sa lupa para sa Panginoon at ayaw nating mabuhay para sa Kanya, edi manalangin tayo na kunin ka na. Para wala kang problema. Maging masaya ka na sa langit. Di ba ganoon ang dapat? Yun yung sinasabi ng Bible. Ang maging kasayahan mo na ay yung mabuhay para sa Kanya dahil kaya ako namatay para sa iyo mula sa araw na yan at yung lakas na ibinigay ko sa iyo ay para hindi mo na ipamuhay sa iyong sarili, para sa akin na. Tapos na yung sa iyong sarili. Sa akin na ngayon. Kung baga sa tinatawag nating dispensasyon, yung panahon na para sa iyong sarili, na ipinamuhay mo, tapos na. Yung dispensation ng iyong sarili, tapos na. Iba na ito. Di ba tingnan nyo, pagka kayo pumupunta sa butika, tingnan nyo po yung mga gamot doon. May kanya-kanyang pangalan. Bakit nilalagyan nila ng pangalan yung mga gamot? Ano mangyayari pagka walang pangalan ng mga gamot? Ano mangyayari pagka walang sukat ang mga gamot? Ano mangyayari doon? Maglalahok-lahok yun, makakalimutan mo. Alin ba dito? Halimbawa, magagamit mo yung para sa ubo. Baka magamit mo para sa ibang sakit. Yung gamot para sa mata, baka maibigay mo para sakit sa throat. Walang pangalan Yun ang gamit ng dispensasyon. Yun ang yung sinasabi na may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang gamit. Kaya pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ngayon, sinasabi dito ng Bible, mula nang tanggapin natin si Kristong tagapagligtas, mula nung araw na yon, natanggapin natin si Kristong tagapagligtas, tapos na yung buhay pang sarili. Maliwanag po, amen. So, ibig sabihin, kung yun ay araw na para na pala sa Panginoon yung buhay ko, ginamit ko pa rin sa aking sarili, nagkakasala na tayo. Bakit? Sabi ng Panginoon, tapos na. Hindi na yung gusto ng sarili mo, hindi na yung gusto ng laman mo, tapos na yan. Ang gugustuhin mo na yung gusto na ng Panginoon mo na namatay para sa iyo at nabuhay para sa iyo. Para sa Kanya mo naguguguli ng buhay mo. Talagang dedicated na ang buhay mo para sa ating Panginoon. Lahat po tayo. Kaya lamang po, hindi natin ma-expect kaagad, mga kapatid, na kapag ka ang tao naligtas, kasi hindi lang naman yan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa naligtas. Ang sinasabi ng Bible, marami pa. Di ba? Sabi ng Bible, bilang mga sanggol na bagong panganak, kagaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya. Unang-una, dapat yung ating appetite for the Word of God, kagaya po ng sanggol na bagong panganak. Gustong-gusto niya ng gatas. Yung sanggol na bagong panganak, yun ang kanyang prime need, gatas. Kaya yung kaagad ang ibinigay ng Panginoon sa baby, inilagay sa katawan ng nanay. At naroon yung gatas. Pambihira, yung disenyo, pati yung dibdib, yung nipple ng nanay, talagang akma sa pagkuha ng gatas ng anak Tapos yung timpla ng gatas sa loob paano na timpla yun ng eksakto Hindi sobrang alat, hindi sobra sa betchin. Kung na sobrang sa betchin yun baka baliw yung mga labas natin Buti na lang yung gatas na ibinigay ng Diyos, talagang, hindi ka magiging diabetic Ang ganda ng gatas na ibinigay ng Diyos, talagang sabi nga ng mga doktor walang hihigit sa gatas ng ina. Tama ba yun? Walang hihigit sa gatas ng nanay. Kaya nakausap kong magsasaka sa probinsya, sabi niya, alam niyo pastor, kaya maraming bata ngayon magagalitin at saka antatapang. Paano ang ginadede nila? Gatas na ng hayop. Kaya mga ugaling hayop na tuloy ngayon. Hindi naman totoo yun.
Yun ang analysis ng simpleng tao. Pero naniniwala tayo, kaya ganyan ang ugali ng tao, hindi dahil ng gatas. Kaya ganyan ang ugali ng tao dahil ng kanyang likas. Hindi dahil ng gatas. Magkatunog nga lang. Parehong AS ang dulo. Kaya, Colossians 2:6, sabi dito, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. As ye have therefore, napansin yung as, gaya na kung paano nyo tinanggap si Kristo, ganun din naman kayo lumakad sa Kanya. Kung paano nyo tinanggap si Kristo, ganun nyo rin naman kayo lumakad sa Kanya. Paano nyo ba tinanggap si Kristo? Sa pananampalataya. Tinanggap natin si Kristo by faith. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya nahawakan. Hindi natin siya nakasama. Naniniwala lang tayo sa sinabi ng Bible na si Kristo nga ang tagapagligtas na namatay para sa atin. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nanampalataya tayo kay Kristo. Ngayon, ang sabi ng Bible, kung paano kayo tumanggap kay Kristo, ganun din naman kayo lumakad sa Kanya. Ibig sabihin, araw-araw, alam naman natin po yung walk. Pag sinabi natin walk, one step at a time. One step at a time. Sumunod ka sa unang utos, kung ano yung malaman mo ang pangalawa, sundin mo. Kung anong pangatlo, sundin mo. Sunod ka lang ng sunod. Hindi mo kinakailangan ng explanation. Hindi kinakailangan, Lord, bakit? Lord, bakit? Paliwanag mo, bakit kailangan ito? Ba't kinakailangan? Sabi nga ng Bible, di ba? Pag sinampal ka sa kabilang pisngi, anong gagawin mo daw? Ibigay mo yung kabilang pisngi. Maging willing ka na kung yung pisngi mong ito nasaktan, ibigay mo yung hindi pa nasasaktan. Ha? Ibigay mo yung hindi pa nasasaktan. Willing ka. Pastor, ano ba yun? Ano ba yun? Magpapasampal na lang tayo? Ganun ba ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang po mga kapatid, hindi dapat ang Kristiyano panggagalingan ng pagre-retaliate, paghihigante. Oo. Kaya kaya ginagawa yun ng Kristiyano dahil ng pangunawa, hindi dahil ng sige, apihin mo ko. Okay lang sa akin. Hindi po gano'n yun. Hindi po gano'n ang spirit noon. Kaya natin pinababayaan dahil nauunawaan mo ang tao. Oo. Gano'n ang tao eh. Ano ang aasahan mo kapag ang tao nasa laman? Ano ang aasahan mo pag ang tao bulag? Di unawain mo kung ikaw'y nakakakita. Kung kaya mo magpasensya, ikaw magpasensya. Kung kaya mong umunawa, ikaw ang umunawa. Gano'n. Yun ang sinasabi ng Bible. Kung sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo yung pakaliwa. Pag pinalakad ka ng 1 milya, anong sabi ng Bible? Lumakad ka hanggang 2. Another mile, extra mile. Ano ang pinakikita mo? Yung pagiging mabuti ng iyong pagkatao. Nang sinusunod mo, hindi yung dikta ng emosyon at hindi ka daladalahan ng kung ano ang nangyari. Daladala ka ng kung ano ang sinabi. Hindi ko ano ang nangyari. Amen? Daladala tayo ng kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, hindi kung ano ang nangyari sa atin. Hindi kayo magre-react. Kaya stable kayo. Bakit? Kasi pag salita ng Diyos ang ating sununod, ang salita ng Diyos laging tama, hindi ka dadalahin sa mali. Oo. Kahit ang laman mo, gusto mo nang kumilos sa laman, pwede ka magkamali pag sinunod mo sarili mo. Tapos ka na. Sarili, tapos ka na. Hindi na ikaw ang dapat umiral. Ang dapat nang umiral dito si Kristo, paghahari na ito ni Kristo. This is the dispensation of the Lordship of Christ. This is not anymore the dispensation. This is not anymore the time for yourself to reign in your life. Hindi na ito yung time para ikaw ang maghari. Ito yung time para si Kristo na ang maghari sa ating buhay. Pagka ganun ang nangyari, mag-i-improve ang mga tatay. Mag-i-improve ang mga nanay. Mag-i-improve ang mga mag-asawa. Mag-i-improve ang mga anak. Mag-i-improve ang ating Pangulo. Mag-i-improve ang tindera sa palengke. Mag-i-improve ang mga driver kung si Kristo na ang nag-ahari sa buhay. Di napakaganda, mag-ahari ang kaayusan. At ang Diyos po magiging malayang pagpalain ang bayan, ang pamilya, at ang buhay ng bawat isa. Kaya nga po mga kapatid, your days
have a purpose, so is your strength. Don't change the purpose of every day and every ounce of strength that God gave you. Don't change the purpose. Bumili kayo ng kutsilyo. Ang purpose talaga niyan ay para magamit natin para sa panghiwa ng ating mga gulay o mga hihiwaing para sa kapakinabangan. Hindi mo yan gagamitin para ipanggilit ng nagaling ka sa iyong kapwa ay gigilitan mo ang leeg. Amen? Hindi mo yan gagamitin para mang-hold up. O, gamitin mo yan, pwede, pantabas ng mga damo. Yan, matutuwa pa ang mga kapaligiran mo at malinis ang iyong kapaligiran. O. Pero huwag mong gagamitin, huwag mong babaguhin ang purpose. And ibaling natin sa ating sarili. Sabi ng Bible, now, binigyan kita ng panibagong araw sa iyong buhay. At sa araw na yan, binigyan kita ng lakas sa araw na yan. Sapat para matapos ang buong isang araw, makatapos ka, magampanan mo yung dapat mong gampanin sa buong araw, sapagkat binigyan kita ng araw at binigyan din kita ng sapat na lakas para sa araw na yan. Huwag mo lamang gagamitin at huwag mong babaguhin ang layunin ng ibinigay ko sa iyong araw at ibinigay ko sa iyong lakas. Ang araw na ito, anong sabi ng Bible? O anong layunin? Bakit ka binigyan ng araw at ng lakas? Para ipaglingkod. O binago mo purpose. Binago niya ang purpose, hindi para maglingkod ng hold up, ng snatch. Aba, binago niya. Binigyan kita ng araw, hindi para maging snatcher. Binigyan kita ng araw para ka maglingkod. Huwag babaguhin ang purpose ng buhay. Huwag babaguhin ang purpose ng inyong lakas. So your days have a purpose, so is your strength. Pangatlo. Your days are limited, so is your strength. Ang araw mo ay may bilang. Ang araw mo ay may sukat. Magkakapareho kayo ng sukat ng bawat araw. Bawat isa sa inyo, meron kayong 24 days, 24 hours in one day. 24 hours in one day. Lahat kayo, bata, matanda, mayaman, mahirap, nag-aral o hindi, may sakit o malusog, nag-iisa o may kasama, namatayan ka man o mayroong ipinanganak na bago sa inyong pamilya, you have 24 hours. Limited yan. Bawat araw. Gagampanan nyo ang inyong dapat gampanan sa loob ng 24 hours na yan. Pag hindi mo ginampanan, hindi hahaba ang araw mo. Hindi magiging 26 hours a day. Kaya ang mangyayari, sa following day, meron kang hindi nagampanan, meron kang unfinished responsibility. Papatong ngayon yon sa panibagong araw. Hahabulin mo yon. Pag iniliktawan mo na, papatong na naman yun sa kabilang araw. Ano ang bunga nun? Sabi ng Bible, dahil ikaw ay tamad, hindi mo ginagampanan ang layunin mo sa bawat araw, gayong binigyan naman kita ng lakas sapat sa bawat araw, para ikaw ay gamitin mo ang araw at lakas mo sa paglilingkod, pero dahil hindi mo ginawa yan, dadating sa iyo ang paghihirap parang army, palapit ng palapit para kasakupin. Nakalagay yan sa Bible. Pagka ikaw ay tamad, darating sa iyo ang taggutom kagaya ng mga kawal na sasakupin ka. Palapit yan ng palapit. Malibang magbago tayo ng pag-iisip at ng ating mga gawi. Yan, yun ang gamit ng salita ng Diyos sa atin eh. Kaya kapag tayo napapalahanan, Lord, gusto kong maglingkod, gusto kong maging missionary, gusto kong maging pastor. Okay, kung gusto mong magpastor, gusto mong maglingkod, gusto mong mag-full-time, gusto mong maging missionary, o gusto mong makapag-uwi ng souls, you have responsibilities to fulfill. I have given you 24 hours a day. What are you going to do with 24 hours a day? Wala tayong excuse. Bakit? Pantay-pantay tayo. Bakit yung isa productive? Ikaw naman unproductive. Pareho namang 24 hours. Parehong 24 hours. Pareho kayong may lakas na gagamitin. Pareho kayong may kakayanan na gagamitin.
Andyan ang opportunity sa harapan. Andyan ang Diyos para magpala. 24 hours. Bakit yung isa'y productive? Ikaw naman ay walang ka-produce sa buhay mo. Sabi ng Bible, masdan nyo ang lupain ng taong tamad. Sinisibulan ng damo at bagsak ang mga bakod. Di ba mabasa yan sa Book of Proverbs? Masdan nyo ang buhay ng taong tamad. Bagsak ang bakod, sinisibulan ng damo ang kanyang lupa. Then ang sabi ng Book of Proverbs, ako'y lumapit at aking tinignan ang lupain ng taong tamad at ako'y nakakuha ng lesson. Kaya ang mga taong umuunlad at ang mga taong pinagpapala at ang taong nagiging pagpapala, tingnan niyo po ang buhay nila. Marami silang pinagtagumpay ang hirap na hindi kinaya ng iba. Hindi dahil hindi kakayanin, kundi dahil inabot ng pagkatamad. Dahil mahirap. Ang katwiran nila, mahirap. Eh talagang mahirap. Eh dinaanan din naman yan ng iba, mahirap din ng iba at nagtagumpay sila. Kasi nagpursige. Mindset, attitude, determination. Talagang sincere. So your days are limited, so is your strength. Each day is for each day only. Tandaan po niyo yun. Each day is for each day only. You carry burdens and solve problems that God has allowed only for today. Not for tomorrow, not for next week, not for next year. Kaya nga meron tayong panalangin itinuro ang Panginoon. Give us this day our daily bread. Sapat na pangangailangan sa araw na ito. Yung bread doon, hindi lamang yung tinapay, literal. Lahat ng kailangan mo sa araw na yon. Daily strength for your daily needs. Bibigyan ka ng Diyos. Kaya sapat na ulan, kung kailangan natin ng ulan, sa araw na ito, ang ibibigay lang ng Diyos, hindi yung ulan na pang isang taon. Malulunod tayo. Ang ibibigay niya lamang ay yung ulan para sa araw na ito. Yun. Kaya alam ng Diyos, sapat na ulan para ngayon upang hindi tayo mamatay sa baha. Hindi isang taon ang ibibigay niyang ulan. Mamamatay tayo. Anumang uri ng lakas ang kinakailangan, iyon ang uri ng lakas na ibibigay niya upang makapagpatuloy tayo sa buhay, makalampas tayo sa mga pagsubok at tayo po'y magtagumpay. Sapat na lakas sa bawat araw. Ang haba ng bawat araw ay siyang haba rin ng iyong lakas na kailangan ang ibibigay na tulong ng Diyos. Sa unang Samuel, Kapitulo 7, talatang 12. Basahin ko po, nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen at tinawag ang pangalan na iyon na Ebenezer na sinasabi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Tingnan niyo, para sila manalo sa mga Pilisteo, para sila manalo sa digmaan, dahil sa araw na ito, gusto ko kayong magwagi, ang tulong ng Diyos hanggang sa kayo ay magwagi. Bibigyan ko kayo ng lakas sa araw na ito, sapat para kayo magwagi. 1 Samuel 7:13, sa gayoy nagsisuko ang mga Pilisteo, at hindi na sila pumasok pa sa hangganan ng Israel. At ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo lahat ng mga araw ni Samuel. Tingnan niyo po yun. Ano? Bawat araw na binibigay ng Panginoon sa paglilingkod ni Samuel, yun ang naging sukutan. Bawat araw na si Samuel pa ang propeta, ang kamay ng Diyos sa bawat araw na yun, laban sa Pilisteo. Kaya ang tulong ng Diyos ay sapat sa bawat isa sa atin, sa bawat araw, para tayo ay magtagumpay. Amen. Kaya your days are limited, so is your strength. Inilagay ng Diyos ang sapat na bilang na araw, at sa bawat araw na yan ay ang sapat na haba ng lakas o tulong mula sa Diyos. Pangapat po, your days are different, so is your strength.
Ang bawat araw ay magkakaiba ang dala. Kaya ang tawag natin, meron tayong Black Thursday, o Black Friday, Blue Monday. Yung nga tinatawag kayong ganun Bakit? Abay, nung araw na to, dumating yung malungkot na pangyayari sa buhay ko. Nung araw naman ito, naku, nagtagumpay naman kami nung araw na to. Nung araw na ito, naku, ako'y nag-fail. Nung araw na ito, iba-iba ang karanasan. Ano? So, different strength is provided for different days. There are strength for days of work. There are strength for days of rest. There is enough strength for days of peace. And there is enough strength for days of war. There is enough strength for days of pain. There is enough strength for days of sickness. There is enough strength for days of health. And there is enough strength for days of temptation. There is enough strength for days of victory. There is enough strength for days of bereavement. There is enough strength for days of your own death. There is strength for days filled with technology or days filled with terrorism. God will give the strength as different as the days are. Iba yung lakas mo ngayon Iba yung lakas mo nung minsan. Iba yung lakas mo nung nakaraan. Ganun Magkakaiba tayo ng araw na haharapin. Pero ang sinasabi sa atin ng Bible, so are thy days, so is thy strength. As thy days, so is thy strength. Kaya kung ipadadala ng Diyos sa iyo ay araw na ikaw ay marami kang papasanin, padadalahan ka ng Diyos ng mas maraming lakas para sa mga pasanin na yan. Pag ang araw na darating sa iyo, marami kang kalungkutang darating, padadalan ka naman ng Diyos ng panibagong lakas. Kakaibang uri naman ng lakas. Sa bawat kalagayan, sa sakit o kalusugan, sa panahon man ng kahirapan o ng kasaganaan, ikaw man ay nasa tahanan o nasa ibang lugar, ikaw man ay nasa lupa o ikaw man ay nasa karagatan, kung anong uri ng iyong mga araw, gayon din ang uri ng supply ng iyong kalakasan. Yun ang pangako ng Panginoon sa kanyang pinagpala. Remember the name Asher? It means blessed. Pinagpala. Pinagpala. Kaya kapag pagpapalain tayo ng Diyos, si Brad, putol lang isang paa. Isa naman sa atin, kumpleto paa. Pero iba naman, hindi naman paa ang problema. Pero sapat ang lahat ng ating kalagayan para sa bawat araw na ating haharapin, makakayanan natin. Kaya huwag kayong magtataka na, ang dami kong problema ngayon, ang dami kong isipin ngayon, ang dami kong pressure, parang hindi ko kaya, parang wag. Hindi tayo dapat tumakbo sa ganung isipan, kundi ang isipan dapat natin, sa dami ng isipin ko ngayon, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yan, ganyan ang panlaban. Yan ang spirit. Hindi yung, ang dami. Ayoko humarap sa mga tao. Ayoko makipag-usap sa mga tao. Gusto ko na lang. Ganyan, hindi. Ayoko nang sumali sa choir. Ayoko nang mag-involve sa ministry. Ayoko nang mag-misyon. Ayoko nang mag-pastor. Wag. Tandaan ninyo, sabi nga ng kasabihan ng una, ang mga umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Pero kasabihan niya ng mga magsusugal Kung yung mga magsusugal, may ganong kasabihan, para huwag kang tumigil dahil nililikha nila ng pag-asa ang mga tao. Kung natalo ka ngayon sa sugal, huwag kang tumigil. Sige, tumaya ka pa, bukas makalawa, tatama ka rin. Kaya lamang, ang daming talo bago ka tumama ng isa. Minsan, ubus na yung pantaya mo bago hindi ka pa tumatama. Kaya hindi yun ang matibay na katwiran. Bagamat kung titignan mo yun, sa Bible, hindi yung pagwawagi
ang motivation mo, kaya ka magpapatuloy. Kasi ang ginagawa nilang motivation para magpatuloy ka yung pagwawagi. O nagwawagi ka, tuloy ka pa, tumaya ka pa, nagwawagi ka, swerte ka. Ha? Huwag mong sayangin yung swerte mo. Sige, magsugal ka pa, tumaya ka pa. Mamaya mauubos na ang swerte mo. Sunod-sunod na malas naman ang abutin mo. Hanggang pati yung napalulunan mo nung ikaw ay swerte, mamalasin ka, ubos pati yung mga hindi inabot ng swerte, nakuha pa. Kaya yun, naibenta ang bahay. Naibenta pati asawa. Nangyayari yan pati asawa na ibebenta. Kaya tayo, ang ating motivation, ang Panginoon. Hindi yung swerte, hindi yung panalo. Kahit natatalo ka, kahit sunod-sunod na talo ka, kapag ka alam mong kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, magpatuloy ka lang. Dahil yung iyong tinatawag na ang tingin ay pagkatalo, hindi yan pagkatalo. Dahil sa pagkatalo, ipakikita mo ngayon anong ugali ng Kristiyano kapag ka natatalo. Hindi siya nagiging ungodly. Pagka ikaw ay natalo, kumbaga, halimbawa, bidding, negosyante kayo. Bidding ng kontrata. Nangontrata ka. Bidding, kalaban mo, natalo ka sa bidding. Ilang bidding natalo ka, wala kang kinita, pababa negosyo mo. Hindi ibig sabihin talo ka. Bakit? Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Baka naman inililid ka sa ibang negosyo. Hindi yan ang para sa'yo. Yun ang isa. Pangalawa, hindi palang panahon. Magpatuloy ka. Di ba ganun si Thomas Alva Edison? Kahit sa mission, totoo yun Si Thomas Alva Edison, bago niya maimbento yung ilaw, ilang libong pagkakamali ba nagawa niya? How many failures? Palagay mo na 6,000, halimbawa lang, 6,000 failures na. Sabi ng mga kasama niya, Thomas, tumigil ka na. 6,000 failures na. Anong sabi ni Thomas Alva Edison? Sabi niya, ngayon pa ba ako titigil? Meron na akong 6,000 times na maling paraan para hindi ko gawin. Tiyak, malapit na ako, makukuha ko na. Ang ganda ng ugali, ano nangyari? Pagdating yata ni ika-7,000, nakuha niya. Conforme sa pagtingin. Di ba? Parang ganito din yan Sabi nga natin eto yung taong bulag. Pinanganak na bulag. Sinong may kasalanan? Sabi ng mga tao, sino may kasalanan? Yung magulang ba may kasalanan, Lord? O yung anak mismo may kasalanan, kaya pinanganak na bulag? Abay, conforme sa pagtingin ninyo. Sabi ng Panginoon, hindi kasalanan niya yung magulang. Hindi rin niya kasalanan ng anak. Pinahintulot yan ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang tamang pagtingin. Kaya sinasabi ng Panginoon, sa bawat araw, ibang-ibang mga araw man ang inyong haharapin, merong araw na punong-puno ng tukso. May mga araw na punong-puno ng tukso ang buhay. Para kang, sabi nga yung kay Joseph araw-araw tinutukso siya ni Mrs. Potiphar. Niliwanag dun Ang tumutukso kay Joseph, may asawa. Pero yan, inaraw-araw siya ni Mrs. Potiphar. Bumigay ba si Joseph? Hindi. Hindi bumigay si Joseph. Kaya yung iba ang katuwiran, bakit si David? Bakit mo naman gagamitin si David? Imbis na ang gamitin mo si Joseph. Kaya lahat po tayo walang excuse. Ano ang gagawin mo sa araw na ibinigay ko? Magkakaiba yan, talagang punong-puno yan. Minsan tukso, minsan naman pagtatagumpay, minsan naman parang ang bilis ng pasok ng pagpapala sa iyo. Minsan ang palakpak ng tao sa iyo malakas, minsan wala namang pumalakpak kahit isa, iniwang ka pa. Iba't ibang mga araw, sabi ng Panginoon, kahit na anong araw ang maranasan mo, meron akong lakas na ibibigay sa iyo sapat sa bawat uri ng araw na haharapin mo. Dapat po maliwanag yan, Kaya sa panahon na tunay na mabibigat ang bawat araw, doon naman magiging kapos ang ating kalakasan. Halimbawa, mabigat ang mga araw na to. Tapos kapos ang ating lakas. Doon natin nararanasan ang lahat ng ating kabiguan. Wrong. Dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng araw na hindi ka niya bibigyan ng sapat na lakas. Anong klaseng araw yon? Bakit ako nabigo?
Hindi dahil wala kang sapat na lakas, kundi dahil hindi mo ginamit yung lakas na meron ka. Nagkamali ka ng pananaw, magkamali ka ng pinili, magkamali ka ng inuna. Ako, tayo, lahat tayo, mga tao. Kailangan mo ba ng lakas ng loob? Di ba, kinakailangan, minsan kailangan ng lakas ng loob. Kailangan mo ba ng lakas ng isip? Kailangan mo ba ng lakas ng pakiramdam? Kailangan mo ba ng pisikal na lakas? Kailangan mo ba ng kalakasang pinansyal? Kalakasang moral? Kalakasang espiritual? Ano man ito, anumang lakas na kailangan mo, binibigay ng Diyos ang kakaibang lakas na to. Pangako niya na to eh. Ang sabi niya sa Isaiah 41:30, "They that wait upon the Lord shall renew." Abay, nagpapanibagong lakas pala. Conforme sa klase ng araw na haharapin mo, kapag ikaw ay nakatutok sa Panginoon, nagtiwala ka, umasa ka sa Kanya, bibigyan ka ng Diyos, iibahin niya yung lakas mo. Iaakma niya yung lakas mo sa klase ng araw na haharapin mo. Kaya walang araw na hindi tayo tutulungan ng Diyos. Walang araw, mga kapatid. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kapag kakailangan mong pumailang lang, anong sabi niya? They shall mount up with wings as eagle. Kapag kakailangan mong tumakbo, they shall run and not be weary. Pag ang kailangan mo may lumakad lang, they shall walk and not faint. Magkakaiba ng facing yan, ha? Magkakaiba ng facing. Ay iba yung bilis ng lumilipad. Iba yung bilis ng tumatakbo. Iba yung bilis ng naglalakad. Pero sabi ng Bible, yung lakas na ibibigay ko sa iyo, kung kinakailangan kang lumipad, bibigyan kita ng kakayanang makalipad. Kung kinakailangan mong tumakbo, bibigyan kita ng lakas para maging matulin ka sa pagtakbo. Kung kinakailangan mo lumakad, alam niyo naman ang army noon, ang layo ng lakad, nagmamarching yan. Di ba, meron nga tayong tinatawag na death march. Ang layo ng lalakarin. Namatay na sa daan yung iba. Bakit po? Hindi kinaya yung layo ng lakad. Alala niyo yun, death march in Bataan? Pero sabi ng Panginoon, kung kinakailangan kang maglakad ng malayo, malayo ang lakbayin, bibigyan kita, babaguhin ko yung lakas mo. Sapat para sa malayong lakbayin. Para sa malayong takbuhin. Para kung kinakailangan kang lumipad. Last, your days and strength are for you and not for another. That's number 5. Your days and your strength are for you and not for another. Your story is not the same with others. Do your best with what God gave you. Remember, your gifts and skills and capabilities are opportunities and potentials for the limited days given by God for you to serve Him. Pakinggan niyo po ito. John 9:4. Sabi ng Panginoon, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Ibig sabihin po, darating ang panahon, darating ang dilim sa aking buhay. Darating ang dilim o ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Hindi na tayo makakagawa. Habang umaga pa, habang may lakas pa, habang may pagkakataon pa, habang binibigyan ka pa ng araw ng Diyos, habang binibigyan ka pa ng lakas ng Diyos, ipaglingkod mo na yung buhay mong yan. Kailangan natin ng lakas mula sa Diyos sa araw-araw. At kung wala ito, wala tayong pag-asa. Hindi mo na kailangan para sabihin mong, hindi ko kayang malampasan ito. O hindi ko kayang malampasan iyon. Ang tiyak, kakayanin natin ito dahil ipinangako na ng Diyos. Kung ano ang iyong mga araw, yun din ang iyong magiging lakas. Kahit na anong klaseng araw ang dumating sa iyong buhay, bibigyan kita ng ganong sapat na lakas. Para sa bawat araw na yan,
luwalhatiin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Maraming Diyos, salamat po ng maraming nawa. Lalo naming naunawaan na sa bawat araw, hindi pare-pareho. Hindi namin questionin ang bawat araw. Hindi namin questionin kung kasama ka namin. Hindi namin questionin kung kami nga ba ay gagamitin. Sapagkat maliwanag mo nang sinabi, kung anong klaseng araw, ganun din naman ang sapat na lakas na ibibigay ko sa iyo. Kaya Panginoon, hindi po namin problem ano man ang ilalabas ng bawat araw. Dahil meron kang pangako na sapat na lakas, anumang klaseng araw ang dumating sa amin. Yan man ay kahirapan o kasaganaan, yan man ay blue, black, green, red, in color, yan man ay heavy, moderate, light, anuman. Yan man ay paahon, yan man ay palusong, yan may patag, may sapat na lakas. Kailangan ba namin lumakad ng malayo? Kailangan ba namin itong takbuhin? Kinakailangan bang lumipad? Meron ka pa ring sapat na lakas. Wala kaming dahilan para hindi namin magampanan ang iyong kalooban at makapamuhay kami ng may kabanalan at kaluguran sa iyong paningin. Bibigyan mo kami at binigyan mo na kami ng pangako. Binigyan mo na kami ng lakas sa bawat araw na aming haharapin. Mapalad kami kung may panibagong araw pa na darating sa aming buhay. Kaya kung naman ang dumating sa aming araw, sa mga darating, laging may sapat na lakas, nakaakibat na ibinigay ang Diyos. Kaya dapat po kaming magpasalamat sa bawat araw. Tignan namin ang tama at sundin namin ang tama ang iyong pinagagawa sa amin. Sa gayon, makikita namin kung paano kami pagtatagumpayin ng Diyos at paano maluluwalhati ang Diyos sa amin sa anumang kalagayan. Bless niyo po ang inyong mga anak at ang simbahang ito. Salamat sa mga dagdag na araw na ibinigay mo sa amin. Kami po'y papunta na sa aming 45th church anniversary this coming August. Papunta na po kami sa 8th Mahal Ka ng Diyos this coming July. Papunta po kami sa aming 3rd Fires of Evangelism this coming November. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Binigyan mo kami, sa tuwing bibigyan mo kami ng araw, taglay namin ang sapat na lakas galing sa iyo. Bless you po ang inyong mga anak. Lalo ka naming mahalin at paglingkuran. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen? Amen. Amen, amen, amen. Kanina may maganda kaming karanasan mga kapatid kasi nakausap namin yung may-ari ng Southcrest. Hindi ko alam nang may-ari pala niyan anak na nung dating may-ari. Pinag-usapan kami kanina. After na mag-usap namin, na-channel natin sa spiritual topic ang usap. At nasira natin yung dalawang may-ari ng Southcrest na magkapatid. At parehong nag-profess ng pananampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. After doon, immediately punta naman kami, dedication ng bahay ng kapatid ni Sister Karen. Mga kamag-anakan, naroon, mga unsaved. At sabi ni Sister Karen sa akin, noong siya, Pastor, pwede bang kayong mag-dedicate ng bahay? Sabi ko, sige, basta pumayag. Go. Punta kami kanina. At kanina, ilan yung mga nag-profess ng pananampalataya. Pati yung kanilang uncle na 77 years old. Sabi niya, Pastor, I like the sermon. Simple lang naman yung mensahe ng gospel. Alam naman natin yun eh. Kaya alam niyo po, nakakatuwa po mga kapatid. Yung ating alam, kailangan po ng maraming tao. Keep sharing. Keep sharing. Use your days and use your strength. Nasa rescue operation tayo. Okay po, tayo po tumayong lahat. Mawit po tayo bago tayo magtipon ng ating mga kaloob. Awitin natin yung Lord, I need you. Alam niyo ba yan? Lord, I need you. Sino yung pianista natin? Okay. Lord, I need you. Siya naman ang ating kailangan. Siya ang ating lahat-lahat sa buhay. Meron tayong awitin eh. Minsan awitin natin mga Tagalog, no? Merong awit na, si Jesus ang lahat sa buhay. Alam niyo ba yan? No? Next time. Kaya mga song leader, mag-aral kayo ng mga Tagalog.
Lord, I need you. Sometimes, memorize niyo ba yan? Teka, tayo natin. Meron tayo niyan eh. Lord, I need you. Ang title. Sino nakaka-memorize niyan? Halika kayo. Kayong dalawa. Mag-duet kayo. Kayo na. Tsaka, sino to? Si Judy Ann. Halika. Halika. Susunod kami. Maganda yung awit na yan eh. Kaya gusto kong awitin natin ngayong gabi. Bawat araw, hindi lang natin nare-realize kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Di makita? Dalas nating inaawit yan. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you pala yun. Diba? Sometimes when life seems gentle and blessings flood my way. Sunod. Away from you and soon forget to pray. But when the sky grows darker and courage turns to fear, my anxious voice cries upward with words you long to hear. Come on! Lord, I need you. When the sea of life is calm, oh Lord, I need you. When the wind is blowing strong, whether trials come or cease, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Amen. Shall we pray? Maraming Diyos, salamat po sa mga pagpapalang tinanggap namin bawat araw. Bawat lakas. Di namin kayang iangat ang aming kamay. Di namin kakayanang imulat pa muli ang aming mga mata. O ihakbang ang aming mga paa. Kung walang sapat na lakas para sa bawat araw. Di namin kayang tiisin ang mga tiisin sa buhay. Di namin kayang manangan sa iyong pangako. Di namin kayang igupo ang aming takot at alinlangan kung walang lakas sa bawat araw na ibinigay ang Diyos. Kaya Panginoon, kami po'y naritong lahat. Ang araw na ito ay bigay mo sa amin. At ang lakas na kami makarating dito, makapanambahan, narito po alay naming ginagamit po para sa iyo. Kaya muli po, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Awitin po natin ang ikalawa. Second stanza. Okay, second stanza. I'm weak, but you are strong. I'm weak, But you are strong. I cannot see your
Mali ang part na yan. Chorus na, ilagay mo na, chorus. Lord, I need you when the sea of life is calm. Oh Lord, I need you when the wind is blowing strong, whether trials come or seas, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Amen. Tipunin po natin mga kaloob. Father Francis, pray. Let's pray po. Lord, salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Amen. po sa pagkakataong muli na makapagsamba sa inyo, Lord. Thank you, Salamat po sa aming mga natutunan ngayong gabi, Lord, sa mga bagay, sa lakas na binigay niyo po sa amin sa buong araw na ito. At sa mga lakas po, Lord, na ibibigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw. Apo. At sa pagpapatuloy po ng aming panambahan, pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ng aming mga kaloob at masustain po nito ang mga kailangan po ng aming simbahan at mga magbibigay po ay pagpalain niyo po sila. Yes. Ganoon na rin po ang hindi po makapagbigay ngayon, pagpalain niyo rin po nang sa susunod po, Lord, ay makapagbigay po sila. Amen. Alam po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay? Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y magwawakas sa panalangin. Hilingin natin si Brother RJ. RJ. RJ ka ba? RJ? RJ? Ha? RJ? RJ, halika. Ikaw mag-closing prayer. Okay, pray po tayo. Aba naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po'y nagpapasalamat sa iyong biyaya, Apo. provision po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kung saan po, Panginoon, kami po'y iningatan mo. Sa mamagitan po, Panginoon, ng pagbibigay mo sa amin ng sapat na lakas, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa biyaya mo at sa patuloy, Panginoon, na pag-iingat, Panginoon. At sa mensahe po na aming narinig na kung saan po, Panginoon, na ang buhay, Panginoon, ay ipagamit po namin sa inyo mula nung araw po, Panginoon, na tumanggap po kami sa inyo. Amen. Ay ang buhay po namin at ang lakas po namin ay para lamang po sa inyong paglingkod. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na kung saan ito po'y naging paalala at hamon po na sa amin. At lahat po, lamang po ng aming gagawin, Panginoon, para po sa iyong kaluguran. Panginoon, Thank you, Lord. ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Ikaw po ang patuloy na malugod, Panginoon. Ito po, samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Magkamayan po tayo. Rejoice in the Lord always. Salamat sa mga naka-online. Purihin ang Panginoon.